Ito po mula ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At sinasabi ko sa inyo, huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas dahil ako dito nagtatrabaho sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang Firearms Instructor, gunsmith at ngayon ay consultant. Okay, ngayon ang ating video ay gusto kong i-review ang isang napakagandang concealed weapon na Taurus PT-22. Nalaman natin kung ano ang nito, kung ano ang nagiging issue nito. So ito ay sinlaki lamang ng ating palad yan. Tapos ang kagandahan nito ay kung magcha-chamber load kayo ay pindutin lang ninyo itong release ng kanyang barrel. Yan, tataas yan at doon kayo mag cha-chamber. Kasi nga ito ay pambabae at hindi ninyo mahirarak pag walang magazine. At medyo matigas siya. So kung babae, medyo mahirapan. Pero ang pagtataka ninyo dito, ito ay walang recoil spring. Wala itong recoil spring. Papakita ko sa inyo. Ang recoil spring nito ay yung kanya na ring mainspring. Ayan o. Yung mainspring na rin ang recoil, ang magiging recoil spring niya. Wala siyang recoil spring. Wala siyang recoil spring. So paano nangyari yun? Ang recoil spring niya, ito na rin kanyang mainspring. Kaya medyo matigas siya. Kaya ito na lang, dito ka na lang magcha-chamber load. Ito. At ito ay double action. Wala itong single action. So, madali lang siyang ikabit. Gaganon lang ninyo. Ayan o. Lagyan natin itong para nayatos ng konti. Diyan. Okay na yan siya. Tapos ibababa lang ninyo ganyan siya. So, ang pag-operate dito, halimbawa, naglagay kayo dito ng bala. Yan. So, maglalagay tayo ng bala sa kanyang magazine. Titistingin natin. At sasabihin ko sa inyo kung ano ang nagiging issue ng baril na to, bakit ito ay pinagawa. So, magtitira kayo ng isa para hindi na kayo mag-rack ng slide. Kasi nga, kung babae, mahirap mag-rack, matigas ito. So, i-open lang ninyo yung chamber ninyo, i-angat ninyo, pindutin ninyo ito. Dito na kayo mag-chamber load. Yan. Ganyan. Pagkatapos, halimbawa, ayaw ninyo mag-chamber load. O, ditanggalin ninyo. Hindi ninyo nakukunin nyo. Tanggalin ninyo. Walang chamber load. Pwede kayo mag-carry ng no chamber load. Pero, pag mag-chamber load kayo, medyo mabagal. Ito. Okay. Yan na. So, titistingin natin kung okay na to. Mamaya sasabihin ko sa inyo paano ginawa. So, ito ay double action. Double action to. Okay, ready? Firing! 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 At wala rin siyang wala rin siyang slide stop. Okay, wala nang bala. Sige natin. Okay, wala chamber load. So, ang naging problema nito, ang kagandahan nitong double action, pag kinalabit mo, hindi putok, kalabit ka uli. Kalabit ka uli, tingnan natin yung pingin na basyo. Yan ang basyo. So, ganon ang kagandahan nitong double action. Pag hindi pumutok sa isang kalabit ka lang uli ng kalabit. Ayan yung tama ng firing pin niya. Kasi ang naging problema naman ito ngayon, itong barrel na ito umangat ng konti, So pag umangat ng konti, dahil ito ay rimfire siya, ang bala niya tatama sa gitna, hindi ang kanyang firing pin tatama sa gitna, hindi sa rim. Dahil umangat itong barrel niya. So ang firing pin niya tumatama sa bandang gitna, hindi sa rim. So ang ginawa natin dito, baka maka-encounter kayo ng mga ganitong sira ng baril. Yan.
ay ito ang nirebuild natin dito, ito. I-focus mo ito. Ito. May rebuild na yan, oh, nirebuild natin ito kasi nga yung lock doon sa loob, umangat itong barrel. Kumbaga nakaganyan na yung barrel, nakaganyan. Eh, siyempre, ang bala niyan tataas din sa bandang gitna, hindi tatama sa rimfire. So, ang ginawa natin dito, yun. Okay? So, ito ang inyong piniparang instructor. Sana yung mga maliliit na issue ng mga firearms ay nalalaman natin. At lagi ko sinasabi, dapat alam natin ang function ng mga baril para magagawa natin. Never kayo makakapagawa ng baril kung hindi ninyo alam ang function. At bakit hindi, kamukha nito, bakit hindi pumuputok? Ay, tingnan ninyo, bakit yung firing pin ay sa bandang gitna tumatama, hindi sa rim. So, alam na ninyo kung anong gagawin ninyo. So, ito ang inyong piniparang instructor. Magtanong lang kayo sa aking YouTube channel at ating sasagutin. Okay, magpapasalamat lang ako sa ating mga sponsor na tumutulong sa ating 6 na estudyante ng mga beneficiaries. Thank you very much. Yung ating mga nagbibigay sa ating GCash number, si Ordo Sipay ng Las Piñas na natanggap na at pumasok na sa ating GCash yung pinadala at natanggap na ng ating tesorera. Thank you very much, Mr. Isidro Ordo Sipay ng Las Piñas. Bye-bye.